Himax Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na talaga namang paraan upang tumigil ka na sa paghahabol sa taong ayaw naman sa'yo. At kung handa na kayo, napasata po tayo. At muli, be inspired. At ang unang paraan, mga Spark, upang tumigil ka na sa paghahabol sa taong ayaw naman sa'yo is tanggapin ang katotohanan. Yan ang unang paraan kay Inspired upang tumigil ka na sa paghahabol sa isang tao na ayaw na sa'yo o ayaw naman talaga sa'yo. Diba? Kung sino man yan, taong mahal mo, taong gusto mo, taong naging bahagi ng buhay mo, taong inagaw sa'yo, sino man yan na hinahabol-habol mo ngayon na ayaw na sa'yo o ayaw sa'yo, eh tanggapin mo ang katotohanan. May mga bagay sa mundo, sa buhay natin na ito, na hindi natin talaga makukuha. Hindi lahat ng bagay na gustuhin mo at paglabanan mo ay makukuha mo. Sabi nga nila, piliin mo yung laban na lalabanan mo. Dahil hindi lahat ng laban pwede kang manalo. Talaga naman ka-inspired sa mga paraan na dapat mong sundin, tanggapin mo ang katotohanan upang ikaw mismo ay talaga namang hindi na mahirapan. At hindi ka na magmukhang aso na hahabol-habol sa isang lalaki na ayaw na sa'yo o ayaw naman talaga sa'yo. Diba? Tanggapin mo ang katotohanan. Kapag hiyan hindi mo itinanggap na ayaw niya sa'yo, eh talaga namang maniwala ka sa akin. Palagi ka pa rin maghahabol at aasa sa kanya. Dahil hindi mo matanggap eh. Hindi mo tinatanggap. Lagi kang delusional eh. Lagi mo iniisip na may pag-asa. Lagi mo iniisip na pwede pa. May mga bagay sa mundo na talaga namang pwedeng gawa ng paraan, pero lagi mo rin tatandaan na lahat ng bagay talaga may limitasyon. Paano kung ginawa mo na lahat? Hindi ka pa rin titigil? Paano kung binuhos mo na lahat? Lahat ng tinuro ko, lahat ng tinuro namin, ginawa mo na pero wala pa rin. Eh dapat ka-inspired, alam mo kung kailan ang panahon ng pagsuko. Diba? Alam mo may taong talagang para sa'yo. O maraming nag-aabang dyan para sa'yo. Hindi mo lang nakikita dahil nakatutok ko sa isang tao na hindi ka naman pinapahalagahan. Malay mo, meron diyang nagmamahal sa'yo ng palihim. Kaso hindi mo napapansin. Dahil ikaw ay nasa iba ang paningin sa isang mga paraan ka-inspired upang talaga namang tumigil ka na sa paghahabol sa isang lalaki o sa isang taong ayaw sa'yo. Palawang paraan, mga upang tumigil ka na sa paghabol sa taong ayaw naman sa'yo is itigil ang paghabol. Yung pangalawa, ka-inspired. Ganoon lang kasimple yan. Dahil kung ikaw, habol ka ng habol sa lalaki na yan, eh mas lalo ka na talagang maghahabol dyan. Kasi invest ka ng invest sa kanya at effort ka ng effort. Mas lalong mahihirapan kang tumigil dyan. Alam nyo, lagi ko sinasabi sa inyo, na mas lalong nagiging mahalaga ang isang tao sa atin kapag tayo ay nag-i-invest ng effort sa kanya. Kaya kung habol ka ng habol sa kanya, maaaring mahirapan kang tumigil dyan sa paghabol sa kanya dahil bigay ka ng panahon eh. Isip ka ng isip ng paraan. Gumagastos ka pa ng pera at lakas mo para lang habulin siya. Kaya mas lalo siya nagiging mahalaga sa iyo eh. Kasi pinaghihirapan mo siya. Di ba ikaw mismo nagtataka, nilalayuan ka na, ayaw sa iyo, pinagmumukha kang tanga, parang basura ang tingin sa iyo. Tinatakwil ka, nilalayuan ka, tinataguan ka. Bakit? Di ba ikaw mismo nagtataka sa sarili mo, bakit gusto mo pa rin siya? Bakit ayaw mo pa rin sumukot, ayaw mo pa rin tumigil sa paghabol sa kanya? Eh kasi nga, marami ka nang nabigay sa kanya. Hindi lang sa lapi, kundi oras, lakas, at effort. Mga bagay na talaga namang nagpataas ng value niya pagdating sa iyo. Ikaw mismo ang gumawa ng paghihirap mo. Kaya tigil mo yung paghabol upang wala ka nang i-invest sa kanya. At mabuksan ng iyong paningin sa ibang bagay ka-inspire, hindi laging sa kanya. Upang ikaw ay matauhan at matanggap mo ang katotohanan sa katagalan ng lalaking yan ay hindi ka talaga gusto at pumigil ka na sa paghabol sa kanya, ka-inspire. Pangatlong paraan, mga upang tumigil ka na sa paghahabol sa lalaking hindi ka naman talaga gusto o hindi ka gusto is alalahanin ng halaga mo. Pangatlo, ka-inspire. Baka naman kasi sobrang paghahabol mo sa tao na yan, nakalimutan mo na ang halaga mo sa sarili mo. Noon, nung hindi mo pa siya nakikilala, noon na hindi ka pa in love, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo at ingat na ingat ka sa sarili mo at piling-pili ka sa mga taong kakausapin mo at talaga namang alam mo sa sarili mo kung gaano ka kahalaga. Pero nung na-inlove ka at nabaliw sa isang lalaki at habol ka pa ng habol sa kanya ngayon, eh nakalimutan mo na kung anong halaga meron ka. Diba?
alalahanin mo kung halagang meron ka, ka-inspire, di ba high value ka? Di ba ginagastusan mo sarili mo? Yung iba naghihirap pa magpa-sexy, magpapayat. Yung iba talaga namang ang taas ng pinag-aralan mo. Tapos hahabol-habol ka lang na parang aso sa taong nilalayo, tinatakbuhan ka lang palayo sa'yo, na ayaw na sa'yo, o ayaw talaga sa'yo. Diba? Ganyan ba yan? Diba? Isipin mo, ibalik mo, isipin mo kung gaano ka kahalaga. Para talaga namang madagdagan naman yung kumpiyansa at tapang mo. Madagdagan naman yung katapangan mo na lumayo sa kanya at di na maghabol sa kanya. Para naman talino ka naman. Nabaliw ka na, naging bobo ka na sa pag-ibig dyan eh. Diba? O, isipin mo kung gaano ka kahalaga. Kung gaano ka rin kahalaga sa paningin ng ibang tao sa paligid mo na hindi mo na nakikita. Dahil nakatuon ka lang sa isang taong wala namang gusto sa'yo, o hindi ka na gusto, o hindi ka na mahal. Ka-inspired, high value ka, diba? Ang mga high value, naghahabol ba yan? Sa mga paraan na dapat mong gawin at isipin upang tumigil ka na maghabol na parang aso sa isang lalaki o sa isang tao na hindi ka gusto, o hindi ka na gusto, o hindi ka na mahal, ka-inspired. Pangapat na paraan, ma-inspired upang tumigil ka na talaga naman sa paghahabol sa isang tao na hindi ka naman gusto, ayaw na sa'yo, is bawasan ng mga bagay na magpapaalala sa kanya. Pang-apat na paraan at sikreto dyan, kaya kahabol ang habol sa kanya kasi lagi mo siyang talaga namang inaalala sa mga bagay na nagpapaalala sa kanya, sa'yo. Diba? Kaya hindi mo siya matiis. Kaya hindi masilihan yung kwet mo. Kaya mainit yung kilikili mo na maghabol sa kanya. At kaya parang kinikiliti yung singit mo na gustuhin mong makausap at makita siya. Kasi lagi mo naaalala niyo yung nakaraan eh. Naalala mo rin sa pamamagitan ng mga bagay na binigay niya sa'yo, siya, di ba? Kung paano kayo noon. Bawasan mo yan. Hindi ko sinasabing lahat o talagang tuluyang alisin mo dahil imposible yon. Pero bawasan mo. Sa pamamagitan ka-inspired ng piliin mo na libangin ang sarili mo, na i-focus ang isip mo sa ibang bagay, na kumausap ng ibang tao, makipagkwentuhan, makipag-bonding, magpaka-busy, talaga naman i-boost mong oras mo sa mga bagay na mahalaga pa, tulad sa Panginoon, sa pamilya mo, kaibigan, pangarap mo, trabaho mo, negosyo mo, kalusugan mo, pag-self-improve mo. Di ba? Maraming bagay na pwedeng gawin sa mundo at hindi lang puro isip ng isip ka dyan sa lalaking yan na hindi ka naman iniisip ngayon. Isip ka ng isip sa kanya. Habol ka ng habol sa kanya. Siya naman, ibang iniisip, ibang hinahabol. E di mukha ka lang tanga. Isa yung mga talaga namang dapat mong isip-isipin at bulay-bulayin ka-inspired upang matauhan niyang utak mo na puno na ng kabaliwan sa taong yan na ayaw na sa'yo. At upang tumigil ka na sa paghabol sa taong yan na hindi ko alam kung talagang hindi ka na gusto o nagpapahabol lang sa iyo, ka-inspired. Palimang paraan, ma-inspired upang tumigil ka na sa paghahabol sa taong ayaw naman sa iyo o hindi ka na gusto is ibalik ang atensyon sa sarili, yung panlima, ka-inspired. Baka naman kasi hindi mo na iniisip ang sarili mo talaga. Wala ka ng atensyon sa sarili mo. Yung iba dyan, baka naman dati nagre-Rexona pa. Ngayon, hindi ka na nagre-Rexona. Nangangamoy na yung kilikili mo. Yung iba dyan, grabe, lagi sa salon. Kada sweldo mo, kada kumikita yung negosyo mo, lagi ka nagpapaganda. Pero ngayon, imbis na magsalon ka, magpaganda ka, wala ka ng ibang inisip kundi paano magiging kayo ulit at magbabalik siya sa iyo. Habol ka ng habol. Iniisip mo kung paano talaga namang ka-inspired mababalik siya sa iyo. Ang say-say niya na ngayon sa bago niya. At talaga naman pinagmumukha ka ng tanga sa paghahabol sa kanya. Kung noon, grabe, tuwing hapon o every other day, di ba, nagja-jogging ka. Ngayon, di ka na nagja-jogging, ang bigat mo na. O, di ba, dati yung iba sa inyo, lagi nag-i-skincare. Ngayon, di ba, talaga naman, hindi ka na naglalagay ng kung ano-ano dyan sa mukha mo. Mukha kang multo dati sa kakalagay ng mga skincare mo, di ba? Pampakinis, pampaputi. Pero ngayon, di ba, kahit maghilamos na ng tubig na lang, hindi mo pa magawa. Dahil nababaliw ka na sa paghahabol, pag-iisip ng paraan kung paano babalik ang taong ayaw naman talaga sa'yo, ka-inspired. Di ba? Ibalik mo ang atensyon mo sa sarili mo at hindi laging atensyon mo sa lalaking yan. Dahil siniti ako sa'yo, masisira ang mental health mo niyan. At baka magkasakit ka niyan,
O may pakialam ba siya sa'yo pag nangyari yon? Kakaawaan ka ba niya pag nangyari yun? O sabi natin kaawaan ka niya. Babalik ba siya sa'yo kapag nagkasakit ka? Dahil sa pinaggagawa mong yun sa sarili mo, ka-inspire talaga naman sa mga paraan. Dapat mong isipin at dapat mong gawin upang tumigil ka na sa kabaliwan mo dyan sa paghahabol sa taong ayaw na sa'yo o sa taong ayaw na talaga sa'yo o ayaw naman sa'yo o hindi ka na gusto o hindi ka na mahal, ka-inspire. At ang pangalan ng paraan, Max Pard, upang tumigil ka na sa paghahabol sa taong ayaw sa'yo o di ka na gusto is, huwag mong gawing sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis. Yung pang-anim ka-inspire. Yung iba kasi, ang mindset, di ba, pag nagmamahal, handang magtiis, hanggang kailan ka magtitiis? Yun ang tanong. Tama naman, agree naman. Di ba? Pag mahal mong isang tao, magtitiis ka. Di ba? Pero, deserve pa ba? Worth it pa ba yung ginagawang pagtitiis? Baka puro ka na lang pagtitiis. Hanggang kailan ka magtitiis? Diba? Yan kasi yung mindset niya. Hindi, mahal ko siya, kaya handa ako magtiis. Kaya hindi ako titigil maghabol sa kanya. Kaya talaga man, lubhang TANGA ka na pagka ganyan. Huwag mong gawing, ibahin mo yung perception mo. Ibahin mo yung mindset mo. At, di ba, i-feed mo ng tama yung isip mo. Hindi yung puro ganyan na nagiging delusional ka na eh. Minsan, mali yung mga pananaw mo. Alam nyo, okay yan, magtiis dahil mahal mong isang tao. Pero lahat ng bagay dapat may limitasyon at may hangganan. Mukha ka ng tanga sa kakahabol sa kanya. Puro pa rin pagtitiis. Minura ka na, sinaktang ka na, niloko ka na, pinahiya ka na. Tiis pa rin? Ha? Huwag mong gawing sukatan yan, yung pagtitiis dahil mahal mo siya. Itigil mo na yung pagtitiis mo sa taong hindi ka na mahal. Itigil mo na yung pagtitiis mo talaga sa taong pinaghirapan mong habulin ng napakatagal na hindi man lang bumalik o naawa sa'yo. O kung naawa man sa'yo, hindi niya talaga kayang pangbalikan ka. O hindi niya kayang gustuhin ka pa. Ka-inspired. Isa sa mga dapat mong tanggapin at dapat mong malamat, dapat mong gawin. Upang tumigil ka na sa paghahabol sa isang taong ayaw na sa'yo, ka-inspired. At ang mapitong paraan, Max Pard, upang tumigil ka na sa paghabol sa taong ayaw na sa'yo, sa taong hindi ka gusto is talaga namang ka-inspired. Maniwala ka naman na may tamang taong darating sa iyo. May tamang taong darating sa iyo. Ang iniisip mo kasi hindi ka-inspired, siya talaga yung para sa akin. Siya talaga yung nakatadhana. Siya ang aking destiny. Kami hanggang dulo. Ikaw, yan ang iniisip at sinasabi mo. Siya ba? Siya ba? Baka ikaw, yan ang iniisip at sinasabi mo sa kanya. Tapos siya naman, yan ang sinasabi doon sa bago niya. Diba? Oh. Ganyan ka ng ganyan, isip ka ng isip ng ganyan. Hindi siya ka-inspired, siya talaga yung para sa akin hanggang dulo. Pero yung lalaki, sinasabi din yan doon sa bago niya. O, diba? Okay, isipin mo na, na hindi siya. Kung talagang ginawa mo na lahat, nanood ka ng vlog ko, di ba? Yung mga advice ko, wala man perfect eh. Wala man 100% perfect sa mundo. May perfecto ba? May perfect bang mga paraan? Di ba? Makakatulong, pero, di ba? Walang perfectong bagay sa mundo. Kung talagang ginawa mo na lahat, sumuko ka. Walang masama kung sumuko. Lalo na kung magbibigay sa iyo ng bagong oportunidad. Maniwala ka na meron pa rin darating. Akala nyo, bakit? Yan lang ba ang lalaki sa mundo? Yan lang ba ang lalaki sa mundo? Kinakain ka lang ng sistema ng emosyon mo. Na, iniisip mo lang kasi sobrang baliw ka sa kanya, pero lilipas din yan. Lilipas din yan. Matuto ka na tanggapin, matuto kang magpaka-busy, huwag siyang laging isipin, lumaban ka, at darating na araw, maiisip mo at mapapansin mo sa sarili mong okay ka na. Diba? May bagong darating, may taong para sa'yo. Yun ang isipin mo. Hindi yung isip ka ng isip na siya talaga para sa akin. Yung lalaki niya ng kami hanggang dulo, kaya habol ka ng habol.
Kaya hindi ka tumitigil sa paghahabol kasi yun ang mindset mo na siya talaga hanggang dulo. Pero totoo, ayaw niya na sa'yo. Hindi ka niya na mahal. Nasusuka na nga siya pag nakikita niya yung pagmumukha mo eh. Or talk lang. Sabihin mong grabe ako. Sabihin mong masyado yung bunganga ako. Yung iba talaga gano'n, nasusuka na pag nakikita yung pagmumukha kasi may bago na siyang gusto. Yun yung kinababaliwan niya, hindi na ikaw. Siya, napipiko na sa'yo, napakakulit mo eh. Maya ka nag-message, maya ka nag-call, iba't ibang dami account may ginagawa, iba't ibang number pa yung ginagawa mo. Di ba? O ngayon, maniwala ka na may bagong darating sa buhay mo upang matanggap mo na ayaw niya sa'yo at upang maging panatag ka naman sa puso't isipan mo at magtiwala ka sa Panginoon na magbibigay siya ng tamang lalaki para sa iyo. Ka-inspire. Mga ka-inspire, maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Please pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong naman tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po yung subscribe, mga ka-inspire, click nyo po ng notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong humingi ng advice o gusto magpapayo, makausap ako tungkol sa yung problema sa partner o pag-ibig. Sa mga gusto magpo-coaching, message lang po ako sa aking Facebook, ay yung profile view ko sa FB. At kapag nakita niyo yan, i-chat nyo ako, i-message nyo ako mismo yung magre-reply sa inyo at makakausap nyo. Maraming salamat na inspired at mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.